Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channels. Isang mapagpalang umaga din po sa ating founder ng The Word, God's Spirit and Life Ministry, kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word, God's Spirit and Life Ministry, good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chupi Luyumo ng Bohol. Good morning sa Pastor. At kay Pastora C. Pinuti ng Cebu. Good morning. At ganun din sa Claveria Ani, kay Pastor Gio Kaslamat sa kanyang assistant. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channels. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At lalong-lalo na sa San Isidro Homes, Cabuyao. So good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating magandang balita. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating lahat. So tayo po manalangin sama upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You are the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan na yung mga anak na ang sino mo makatune in ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father, sa trifold anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita, ibinabalik kita sa hadis sa iyong pinanggalingan. Your defeated enemies through the blood of Jesus Christ. Ang linis at patawad sa lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Complete healing ang natanggap ng mga tao ng Diyos right now. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat. So ano nga ba yung pagninilay-nilayan natin sa oras na ito? Ito yung spiritual truth. So ito yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 na sinasabi sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang Biblia dahil ito yung magtatama sa atin ng landas upang tayo ay mamuhay lamang sa kanyang pamamaraan. So kaya nga sinasabi dito sa banal na kasulatan, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. So ibig sabihin, yung mga taong walang espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay na nagmumula sa espiritu ng Diyos. Ngunit tinuturing ang mga ito na kamangmangan at hindi mauunawaan ng mga ito sapagkat ang mga ito ay nakikilala lamang sa pamamagitan ng Espiritu. So, ibig sabihin na ito yung ipinapaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng natural na pagkaunawa at spiritual na pagkaunawa. Ito tinuturo ni Apostle Pablo, ang mga espiritual na katotohanan ay naiintindihan lamang ng mga may banal na espiritu. Ang mga taong umaasa lamang sa karunungan ng tao
ay nahihirapang tanggapin ang mensahe ng Diyos dahil ito ay tilang hangal sa kanila. So kaya nga narito ang mahalagang benepisyo sa pag-unawa sa salitang spiritual truth kasama ang mga halimbawa sa Biblia. Una, ito yung the natural mind cannot understand God's truth. So, sinasabi dito, ito yung likas na tao, taong walang banal na espiritu ay umaasa lamang sa karunungan ng tao. Ngunit ang spiritual person ay isang pinamumunuan ng banal na espiritu at nauunawaan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Without the Spirit, kung wala ang espiritu, ang mga spiritual na bagay ay tilang kamangmangan dahil ito ay higit na hindi nila kayang unawain ng tao dahil wala silang spiritual na pagkaunawa. Kaya nga sinasabi sa Romans 8 verse 7, ang pag-iisip na pinamamahalaan ng laman ay laban sa Diyos. Hindi ito nagpapasakop sa batas ng Diyos, ni hindi nito magagawa. So hindi nila kayang gawin dahil hindi sila nagpapasakop sa Diyos. Kaya hindi nila kayang sundin ang salita ng Diyos na ito yung malalim na salungat sa pagitan ng mga makasalanan, kalikasan ng tao, yung kasalanan ng laman at ng Diyos. Ang pag-iisip ng kontrolado na makamundong pagnanasa ay lumalaban sa otoridad ng Diyos at tumatangging sumunod sa Kanya. So kaya nga't itinatampok nito ang pangangailangan para sa espiritual na pagbabago sa pamamagitan ng banal na espiritu dahil tanging ang isang nabagong isip lamang ang tunay na magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Tulad na lamang sa halimbawa ng mga Pariseo at ang turo ng Panginoon Kristo. Tinanggihan ng mga pinuno ng reliyon ng Panginoon Kristo dahil umasa sila sa kanilang sariling pagkaunawa sa kautusan sa halip na maging bukas sa pagpapahayag ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga't mababasa natin yan sa John chapter 8 verse 43 to 47. Ang mga Pariseyong ito at ang Panginoon Kristo sa kabila ng pagiging mga pinuno ng reyon ay tinanggihan ng Panginoon Kristo dahil umasa lamang sila sa mga tradisyon at talino ng tao kaysa banal na Espiritu ng Diyos. Hindi nila maiintindihan na ang Panginoon Kristo ang Mesayas dahil ang kanilang likas sa pag-iisip ay nabulag. Kaya nga sinasabi sa John 8 verse 43, bakit hindi malinaw sa inyo ang aking wika dahil hindi mo marinig ang sinasabi ko? Verse 44, kayo ay pag-aari ng iyong ama, ang dyablo, at ang nais ninyong tuparin ang mga nais ninyong ng inyong ama. Siya ay mamamatay tao mula pa ng simula na hindi nagkakahawak ng sa katotohanan, hangal sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsisinungaling siya, sinasalita niya ang kanyang sariling wika sapagkat siya ay sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. So kaya nga ito yung sinasabi na spiritual na pagkabingi. So yung mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon Kristo, sila yung mga spiritual na nabingi dahil ito yung yaong mga tumatanggi sa salita ng Panginoong Kristo ay ginagawa ito dahil sila ay spiritual na bingi. Hindi nila naririnig, nakakarinig at nakakaunawa sa salita ng Panginoon. Sapagkat sinasabi ang kalikasan ng mga ito ay ang dyablo, si Satanas ay nilalarawan bilang ama ng kasinungalingan at isang mamamatay tao mula pa sa simula. Ang kanilang paninilang ay umaakay sa mga tao palayo sa Diyos. So, sa verse 45, yet because I tell the truth, you do not believe me, sabi ng Panginoon Kristo. Verse 46, mapapatunayan ba ng sino man sa inyo na ako ay nagkasala? Kung nagsasabi ako ng totoo, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Verse 47, whoever belongs to God hears the word. Here's what God say. The reason you do not hear is
that you do not belong to God. So ito yung sinasabi, kapag ang sino mang nauukol or kasapi or kasama ng Diyos or sakop ng Diyos ay nakikinig sa sinasabi ng salita ng Panginoon, ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi kayo nakakarinig ay hindi kayo pag-aari ng Diyos. Dahil hindi nga kayo pag-aari, kaya hindi nyo tinatanggihan nyo ang katotohanan. Ito yung pagtanggi sa katotohanan ng mga leader ng riyon ay hindi naniniwala sa ating Panginoon Kristo dahil ang kanilang mga puso ay nakahanay sa kasinungalingan sa halip na katotohanan lamang ng Diyos. So kaya nga ito yung belonging to God, ibig sabihin ang pag-aari ng Diyos, ang tunay na pag-aari ng Diyos ay makikinig sa kanyang mga salita at makikilala ang katotohanan sa mga turo ng Panginoon Kristo. So kayo po ang sumuri sa inyong sarili kung pag-aari ba kayo ng Diyos. So kaya nga bilang mga mananampalataya, paano natin ito i-apply sa ating sariling pamumuhay. So kailangan natin na seek spiritual understanding. So hilingin sa Diyos na buksan ang iyong puso at isipan upang marinig ang kanyang katotohanan. Sinasabi, recognize and reject lies. So kailangan magkaroon ng kamalayan sa mga paninlinlang ng dyablo at manindigan sa katotohanan ng Diyos. Kailangan natin sundin ang katotohanan ng Diyos, ang kanyang turo. Yaong mga tunay na pag-aari ng Diyos ay makikilala at sumusunod sa kanyang salita. Kaya sinasabi dito, test everything against Scripture. So kailangan natin subukan ang lahat laban sa kasulatan. Ang mundo ay puno ng mga kasinungalingan. Laging subukan ang iyong narinig laban sa Biblia. Kaya nga ito'y sinasabi na ito'y nagpapaalala sa bawat mananampalataya na ang spiritual na pag-unawa ay nagmumula lamang sa tunay na pag-aari ng Diyos at pagtanggap sa kanyang katotohanan. So ano pa ang tinuturo sa atin? Spiritual truth. Ito yung the Holy Spirit reveals spiritual truth. So ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu, mauunawaan at matatanggap tanggapin ng mga tao ang mga bagay ng Diyos. Ang Espiritu ay nagbibigay ng karunungan, patnubay at pangunawa. So kaya nga the Holy Spirit is not just a comforting presence or guide. So ito yung banal na presensya ng Panginoon ay hindi lamang isang nakakaaliw na presensya o isang gabay. Siya ay tagapagpahayag ng malalim at nakatagong mga katotohanan ng Diyos. Binubuksan niya ang ating mga puso at isipan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos, ang kanyang salita at ang kanyang banal na layunin sa ating buhay. So kaya nga sinasabi sa John 16 verse 13, ngunit pagdating niya ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya tayo ng buong katotohanan. So kaya nga ito'y sinasabi ang banal na Espiritu bilang ating patnubay. Nangako ang Panginoon Kristo, ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan ay aakayin ng mga mananampalataya sa lahat ng katotohanan na natutulong sa atin na maunawaan ang kalooban at mga turo ng Panginoon. So dahil ito yung divine revelation, ang Espiritu ay hindi nagsasalita sa kanyang sariling otoridad, ngunit ipinapahayag ang narinig mula sa Ama at sa Anak na tinitiyak na ang kanyang patnubay na ayon sa perpektong katotohanan lamang ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi na pananaw, ang banal na Espiritu ay naghahayag ng mga katotohanan, ng mga bagay na darating na sinasabi sa Biblia na nagbibigay ng karunungan, pangunawa at pagkaunawa ng mga propeta sa mga sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga ito'y nagpapaalala sa bawat isa sa atin na hanapin ang patnubay ng banal na Espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam na aakayin niya tayo sa katotohanan at palalakasin ang ating pananampalataya tulad na lamang sa halimbawa ni Peter. Ito yung pagtatapat ni Pedro sa ating Panginoon Kristo na mababasa natin sa Mateo 16 verse 15 to 17. Sabi dito, sa verse 15,
Ngunit paano ang tungkol sa iyo? Tanong niya, sino ba ako? So ito yung personal na pagpapahayag ng pagkakakilala ng Panginoon Jesucristo na tinanong ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang mga disipulo ng isang tuwiran at personal na tanong, sino ang nagsabi sa ninyo ako? Sino ang sabi ninyo ako? Ang pananampalataya hindi lamang tungkol sa sinasabi ng iba, kundi tungkol sa personal na pagkaunawa ng isang tao sa ating Panginoon Jesucristo. So verse 16, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." So ito yung Peter confession. Si Pedro ay matapang na ipinahayag ang Panginoon Jesucristo ay Mesias, ang anak na buhay ng Diyos. Ang pagtatapat na ito ay pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Sa verse 17, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but by my Father in heaven." So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung banal na pahayag na pinapaliwanag ng Panginoon Jesucristo na ang pagkaunawa ni Pedro ay hindi nagmula sa karunungan ng tao, kundi ito'y mismo sa Diyos. Ang tunay na pagkilala ng ating Panginoon Jesucristo bilang Mesias ay dumarating sa pamamagitan ng espiritual na pagpapahayag mula sa Diyos. So kaya nga ito yung banal na espiritu ay nagpapahayag sa mga espiritual na katotohanan. So ang banal na espiritu ay hindi lamang isang nakakaaliw na presensya or isang gabay. Siya ay tagapagpahayag ng malalim at natatagong mga katotohanan mula sa Diyos. Binubuksan niya ang ating mga puso at isipan upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang salita at ang kanyang mga banal na layunin sa ating buhay. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe. Ano pa ang dapat nating malaman? Spiritual truth. The gospel affairs. So ibig sabihin, ang ebanghelyo ay nagpapakitang mangmang sa mundo. So maraming tao ang tumatanggi sa salita ng Panginoon dahil sa lungat ito sa makamundong pag-iisip. Ang idea na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo at hindi pagsisikap ng tao ay tilang hangal sa mga walang spirito. So kaya nga ang ebanghelyo ay nagpapakitang mangmang sa mundo ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. So kaya nga ito'y sinasabi, ito yung ay hindi makatuwiran sa natural na pag-iisip. Marami ang tumatanggi dahil hindi ito naaayon sa kaisipan ng tao o makamundong karunungan. So kaya nga sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sapagkat ang mensahe ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na nagliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, binibigyan diin ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-unawa ng iba't ibang tao sa ebanghelyo. Para sa mga tumatanggi sa Panginoon Jesucristo, ang mensahe ng cross ay tilang hangal. Ngunit sa mga mananampalataya, ang mismong kapangyarihan ng Diyos ang nagdadala ng kaligtasan. So binibigyan din ito na ang karunungan ng Diyos ay madalas na tila salungat sa makamundong pag-iisip. Gayunpaman, ito ay nagtataglay ng tunay na katotohanan at kapangyarihan para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Apostol Pablo, ito yung Apostle Paul, bago si Haring Agripa, nang ibahagi ni Apostol Pablo ang ebanghelyo, tinawag siya ni Gobernador Festus na baliw dahil hindi niya na maiintindihan ang espiritual na katotohanan. Kaya't mababasa natin yan sa Acts 26 verse 24. Sa puntong ito, pinutol ni Festus ang pagtatanggol ni Pablo.
Nasisiraan ka ng bait. Pablo, sigaw niya. Ang iyong mahusay na pag-aaral ay nababaliw sa iyo. Verse 26, hindi ako baliw, kataas-taasang Kristo sa pagsagot ni Pablo. Totoo at makatuwiran ang sinasabi ko. So kaya nga ito yung katapangan sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Walang takot na pinahayag ni Apostol Pablo ang katotohanan tungkol sa Panginoon Kristo kahit na kinukutya siya ni Pesto at hinahamon ni Haring Agripa. So kaya nga iniginigit niya na ang kanyang mensahe ay hindi kabaliwan, kundi katotohanan at katuwiran. Sa verse 26, alam ng hari ang mga bagay na ito at malaya akong nakakausap sa kanya. Kumbinsido ako na walang mga ito ang nakaligtas sa kanyang pansin dahil hindi ito ginawa ng isang sulok. Verse 27, Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Alam kong ginawa mo ito. So kaya nga ito yung pananampalataya, isang personal na desisyon. Direktang tinanong ni Apostol Pablo si Haring Agripa kung naniniwala siya sa mga propeta at nagtulak sa kanya na ituring ang Panginoon Kristo bilang ang katuparan ng kanilang mga propesya. So tumugon si Agripa nang may pag-aalinlangan at nagpapahiwatig na ang kanyang pagbabalik sa Kristyanismo ay hindi isang bagay na maaari niyang madaliin. Sa verse 28, at sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba ay mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa gayong maikling panahon? So ito yung sinasabi ng Ebanghelyo ay pampubliko at hindi maiiwasan. Na binibigyan din ni Apostol Pablo ng mensahe ng Panginoon Kristo ay hindi ginagawang lihim, hindi ginagawa sa isang sulok, ngunit ito ay malawak na kilala. So, ibig sabihin, kaya nga, ito yung ipinapakita nito na ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo ay makasaysayang mga katotohanan at hindi nakatagong pangyayari. So, ano ang dapat nating gawin bilang mga believers? So, kailangan natin na stand firm in your faith. So, ibig sabihin, tulad ni Apostol Pablo, huwag panghinaan ng loob kung tinatanggihan or kinukutya ng mga tao ang salita ng Panginoon. Magsalita ng totoo ng may kumpiyansa. At dapat share the gospel boldly. So, ibig sabihin, ibahagi ang ebanghelyo ng matapang. Hayaan na hinahamon ni Apostol Pablo si Agripa tungkol sa paniniwala sa mga propeta at kinokonekta ito sa ating Panginoon Kristo. Dapat din nating hikayatin ang iba na hanapin ang katotohanan sa banal na kasulatan. At sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung pananampalataya ay nangangailangan ng tugon. Hinarap ni Agripa ang katotohanan, ngunit nag-aalinlangan. Ang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo ay personal na desisyon at ang bawat isa ay dapat magpasya kung paano sila tutugon. So kaya nga ito yung katotohanan ng Diyos ay hindi natitinag. Ang mensahe ng Panginoon Kristo ay hindi isang lihim o alamat, kundi ito ay isang kilalang katotohanan na sumubok sa panahon. So ano pa ang dapat nating tandaan sa spiritual na katotohanan? Spiritual discernment comes through the relationship with God. So, ito yung sinasabi, ang bawat mananampalataya ay dapat manatiling malapit sa Diyos upang lumago sa spiritual na pag-unawa. Nangyayari ito sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia at pamumuno ng banal na espiritu, tulad na lamang sa halimbawa ni Daniel. Si Daniel, mababasa natin yan sa Daniel chapter 2 verse 19 to 23, basahin nyo na lamang po. Ito'y nauunawa na binibigyang kahulugan ni Daniel ang mga panaginip dahil hinanap niya ang Diyos para sa karunungan, habang ang mga pantas na taga-Babylonia ay umasa lamang sa kaalaman ng tao at sila ay nabigo. So kaya nga't mahalaga na tayo umaasa lamang sa kapangyarihan ng Diyos para hindi tayo mabigo. So kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na dapat tulad ni Daniel
na dapat umasa lamang tayo sa karunungan ng Diyos. So, ito yung banal na pahayag na ipinahayag ng Diyos ang mga ministeryo na nakatagong mga bagay. Tulad na ginagawa niya kay Daniel na binigyan ng pangunawa sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, binigyan diin ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang kalooban. So kaya nga, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri ni Daniel ang Diyos para sa kanyang kontrol sa panahon ng mga pinuno at ang paglalahad ng mga pangyayari. So ang Diyos ay may pinakamataas na kapangyarihan, otoridad sa mga gawain ng mundo. Sapagkat ang karunungan at kaalaman ay nagmumula sa Diyos, ibinibigay niya sa mga kaloob na ito sa mga naghahanap sa Kanya. Ipinapahayag ni Daniel ang pasasalamat sa karunungan at kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Diyos upang bigyang kahulugan ang mga panaginip ng hari. So kaya nga mahalaga na bawat panaginip ay may kahulugan. At ito yung pinupuri sa katapatan ng Diyos na kinikilala at pinapasalamatan ni Daniel ang Diyos sa pagsagot sa kanya mga panalangin at paglalahad ng ministeryo. Ito ay isang sandali ng matinding pasasalamat sa katapatan ng Diyos. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating i-apply sa ating personal na buhay. Kailangan natin magtiwala sa timing ng Diyos. Kinukontrol ng Diyos ang mga oras at panahon ng buhay. So kahit na hindi tiyak ang mga pangyayari, maaari tayo magtiwala sa kanyang kapangyarihan. At dapat ang karunungan ng Diyos itinturo sa atin ni Daniel na bumaling sa Diyos para sa karunungan at pangunawa, maging mga personal na pakikipagbaka o mas malalaking desisyon sa ating buhay. Hanapin ang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ng kanyang salita. So dapat tayo ay magpasalamat sa paglalaan ng Diyos tulad ni Daniel. Dapat nating purihin ang Diyos para sa kanyang tulong at probisyon. Kapag sinasagot niya ang ating mga panalangin, dapat tayong magmadali at magpasalamat sa Diyos na ito yung pagpapahayag na ang Diyos ay ang susi. Kung paano ang Diyos ay naghayag ng mga ministeryo kay Daniel, maaari niyang ihayag ang mga katotohanan kailangan natin sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin sa kanyang salita at banal na espiritu. So kaya nga ito ay nagpapakita ng pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos at ang paraan ng kanyang pagpapakita ng kanyang mga plano sa kanyang tapat na mga lingkod. So ito ay isang paalala na manalig lamang sa karunungan ng Diyos at purihin siya para sa kanyang katapatan. So kaya nga bilang mga mananampalataya ay dapat umasa lamang tayo sa espiritual, hindi lamang sa karunungan ng tao. So ito yung sinasabi na nagmumula sa Diyos ang karunungan, hindi sa kaalaman or katalinuhan ng tao. So kahit na ang pinaka-edukadong tao ay maaring magpumilit na maunawaan ang katotohanan kung kulang sila sa banal na spiritual. So kaya nga dapat tayo magtiwala, kaya sinasabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3 verse 5. So ito yung complete trust in God na ang mga mananampalataya tinawag na ganap na umasa lamang sa Diyos, hindi sa kanilang sariling limitadong karunungan or pangunawa. So ito yung kasama sa pagtitiwala, ang pagsuko ng kontrol at pagkakaroon ng pananampalataya sa plano ng Diyos. So sinasabi sa verse 6, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. So ibig sabihin, submission in every area of your life. So ito sa lahat ng iyong daan ay nagbibigay diin na walang bahagi sa buhay ang hindi nalilibre sa pagpapasakop at patnubay ng Diyos. So ito yung mga kabilang dito yung ating mga desisyon, action at saloobin. So ito yung God guidance and direction kapag tayo ay nagtitiwala at nagpapasakop sa Diyos. Ang Diyos ay nangakong nagagabayan niya tayo at nagagawing tuwid, malinaw at naayon sa kanyang kalooban ng ating mga landas.
So kaya nga't sinasalamin nito ang kanyang katapatan at kapangyarihan sa pamumuno sa kanyang bayan. So bilang mga mananampalataya, ito yung tunay na tayo magtiwala ng buo. Hayaan ang pagtitiwala sa sarili at pagtiwala lamang sa karunungan ng Diyos at pagmamahal ng Diyos. So kailangan natin na submit in all areas. So ibig sabihin, magtiwala tayo na akayin tayo ng Diyos sa tamang direksyon. Kahit na hindi kaagad malinaw ang daan, tayo magtiwala sa Diyos. So kaya nga't ito'y isang walang hanggang paalala na magtiwala sa karunungan ng Diyos at pahintulutan siya na gabayan ang ating buhay na nagdadala ng kapayapaan at tiyakan sa kanyang katapatan. So tulad na lamang sa halimbawa ni Nicodemus and the new birth. So ibig sabihin, basahin nyo na lamang po sa John 3 verse 1 to 8. So ito yung Nicodemus at ang bagong kapanganakan. Hindi naintindihan ni Nicodemus ang isang secular ng reyon, ang turo ng Panginoon Jesucristo tungkol sa pagiging ipinanganak namang muli hanggang ipinahayag ng ating Panginoon Jesucristo na ito ay ang spiritual na bagay. So kaya nga dapat nating naunawaan na ipinanganak namang muli dahil siya ay nag-iisip na natural na mga termino, ipinapaliwanag ng Panginoon Jesucristo na ito ay isang spiritual na pagbabago na dumarating lamang sa pamamagitan ng banal na espiritu. So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung being born again. Yung spiritual na muling pagkasilang na ipinapaliwanag ng Panginoon Jesucristo, ang mga pagpasok ng kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng higit pa sa physical na pagsilang. Ito ay nangangailangan ng spiritual na muling pagsilang. So dahil kapag isinuko natin ang ating sarili sa Panginoon, tayo ay muling isisilang sa spiritual. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. So ano pa ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Spiritual rebirth is essential. So mahalaga na tayo ay muling yung pagsilang, ang pagiging mabuting tao, pagsunod sa mga tuntunin ay hindi sapat. Dapat tayong ipinanganak namang muli sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil the Holy Spirit transform us kapag tayo ay ipinanganak namang muli. Kung paano ang hangin ay malayang kumikilos, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. Binabago nito ang puso at ginagabayan tayo. Dahil ito yung pananampalataya, hindi lamang sa pag-unawa, si Nicodemus ay nakikipaglaban sa isang tao na maunawaan ang salita ng Diyos. Ngunit ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagtitiwala sa mga paraan ng Diyos kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang mga salita ng Diyos. So kaya ano yung dapat nating gawin, practical na mga hakbang para umunlad sa spiritual na pagkaunawa? Kailangan natin na hanapin ang patnubay ng banal na espiritu, hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng pangunawa bago basahin ang kasulatan. So bago basahin ang kasulatan, kailangan humingi tayo ng patnubay ng banal na espiritu para maunawaan natin. Ano pa? Regular na pag-aralan ang salita ng Diyos, pagnilay-nilayan ng Biblia at hayaan ng Espiritu na maghayag ng mas malalim na katotohanan. At dapat tayo manalangin para sa karunungan, humingi ng karunungan at pangunawa sa mga spiritual na bagay. At iwasan natin ang makamundong pag-iisip, maging maingat sa mga filosofiya, sumasalungat sa katotohanan ng Diyos. At dapat tayo ay paligiran ng ating sarili sa mga mananampalataya na puno ng Espiritu. Pakikipagkaisa sa ibang mga Kristiyano na naghahanap ng karunungan ng Diyos. So iyan yung dapat nating gawin para tayo lumago. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagkaunawa ay dumarating lamang sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang likas sa pag-iisip ay hindi maaaring maunawaan ang malalim na bagay ng Diyos at ang mga tumatanggi sa ating Panginoon Jesucristo ay madalas na nakikita ang Ebanghelyo bilang kamangmangan.
Gayunpaman, ang mga puspos ng Espiritu ay nakakakuha ng banal na karunungan, kaunawaan at mas malalim na ugnayan sa Diyos. So kaya nga bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat umasa sa ating sariling pangunawa, kundi sa karunungan lamang ng Diyos na nagpapahintulot sa banal na Espiritu na gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. So yan ang salita ng Diyos na espiritual na katotohanan. Kaya kung nais natin na maunawaan natin ng lubusan, kailangan natin magpasakop sa banal na Espiritu. So ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa pamamahala ng Panginoon Jesucristo. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ano man ang katayuan mo, ano man ang iyong inaaniban. So kung nagpapasakop ka sa banal na Espiritu, siya ang magpapaalala sa bawat salita upang tayo ay mabago. Dahil hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, ngunit sa pamamagitan ng matagpuan natin, masumbungan natin ang Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo, aalis tayo sa mga katuruan ng mga relihiyon na hindi nananampalataya sa salita ng Panginoon. So kaya nga kung nais natin na tayo ay nasa spiritual na katotohanan, tayo magpasakop, sundan natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Mula pagkabata hanggang sa ngayon, sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Pinubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inanyayaan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning and God bless po sa ating lahat. Sa tayo po manalangin sa Ama. Yes, Father God. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng spiritual na katotohanan, maisa katuparan, maisa buhay namin ang bawat salita mo sa pamamagitan ng pagpapaalala ng Banal na Espiritu Santo na nananatili sa bawat puso namin ang salita mo. Salamat Ama sa magandang buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na punong-puno ng kagalakan, kasiglahan, kalakasan at salamat Ama, lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid sa amin, lalong-lalo na sa mga taong sumusuport sa iyong gawain, connected sa iyong gawain, sa The Word, God, Spirit, and Life Ministries. Salamat Ama na mananatili sa bawat isa ang iyong ang Banal na Espiritu upang gabayan sa kanilang pamumuhay. Salamat sa complete na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na walang pagkukulang sa mga pagpapala spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala, ibinubos sa bawat isa sa amin. Ang mga pagpapalawan na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po natin gawain. God bless.